Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. And for today's video, may dinala rito na Rusi 100. Ang issue ng kanyang motor, kapag hindi mo siya ginagamit at papaandarin mo, mahirap siyang paandarin. Ngayon, ang ginagawa ni padreng, babaklasin daw niya yung kanyang spark plug tapos pinapatuyo sa araw. Ang sinasabi pa niya rito, nagbabasa daw ng hindi niya mawari kung gasolina ba yan o ng langis. So dinala sa ating shop upang ipagawa. So yan ang ating gagawin at tutuklasin kung bakit nagkakaganoon. So rini-request niya rito na magpa-carbon na din ng makina. So ituturo ko po sa inyo yung pagbaklas at pagkabit ng ating cylinder head block, piston ring, tsaka yung tamang pag-timing ng ating carburetor. Mga padreng, pag nangyari po sa motor nyo yung ganyan na nagbabasa po ng langis o gasolina, isa lang po yung pinagmumulan yan. Kung langis po yung nagbabasa, ibig sabihin yung area po niya possible na sarado. Ngayon po nagbabasa naman ng langis yung ating spark plug, possible na singaw yung barbula o may tama na yung kanyang piston ring. So yan ang ating aalamin kung ano ba yung sinasabi ni padreng, kung nagbabasa ba ng gasolina o ng langis. So panoorin nyo to. So ayan, syempre tinatanggal ko muna yung kanyang carburetor. Tatanggalin natin yan, tsaka yung kanyang tambutso para medyo maluwag tayo sa paggagawa. Bali 10 mm yung kanyang bolt dito sa kanyang manifold. So tanggalin natin yung carburetor. Sunod natin dyan, tanggalin natin yung kanyang tambutso para matanggal na natin yung kanyang cylinder head tsaka yung block. Luwagan ko muna yung kanyang cap tappet para mamaya hindi ko na siya luluwagan. Tanggalin ko na muna yan. Ayan, tanggalin ko yan. Tanggalin ko na rin yung kanyang timing cover tsaka yung cover ng ating dito sa may magneto. Tanggalin na natin yan para mapihit natin ng 14 mm na T-wrench yan. Nandyan po kasi yung timing yan mga padreng. So syempre bago natin baklasin yan, ang ginagawa ko dyan, tinatap dead center ko muna yung makina. So tinanggal ko muna yung timing cover. I-tap dead center muna natin yung ating piston. So lulubog yung ilalim, tapos aangat, lulubog naman yung ibabaw, tapos aangat. I-timing natin. So may makikita naman kay letter T dyan sa may magneto. Dito naman sa camshaft may makikita ko yung marking naman dyan. So wala naman pong kalito yung mga padreng. Basta nakatap dead center, ganyan ang ginagawa ko. Basta magbabaklas ako ng cylinder head. So ayan, tinatiming ko muna. Medyo malabo na kasi yung kanyang magneto, halos kinalawang na. So tumingin kayo dun sa may camshaft. So ayan, nakatap dead center na yan. So ayan, luwagan ko na muna to yung 10 mm. So luwagan ko na muna yan. Tapos yung tambutso tatanggalin din yan, kasi di natin matatanggal yung cylinder head pag hindi nakatanggal yung tambutso. So linuwagan ko lang yan pansamantala. So ayan, luwag lang. Luwagan ko na rin dyan yung camshaft natin, yung tornilyo, tatlo po yan, 9 mm. So ayan, luwag lang. So luwagan muna po natin yan. Tapos isunod natin dyan yung tensioner dun sa may ilalim ng makina. Tanggalin natin to, tong 14 mm dito sa ilalim. Nandyan yung kanyang tensioner, yung tumutulak dito sa ating timing chain. May tinutulak yan. Luwagan ko na rin tong kanyang may parang screw yan pero 10 mm din dito sa may kanyang cylinder head. So luwagan ko na muna yan.
Ayan, pwede na natin tanggalin tong ating camshaft sprocket. So, tanggalin na natin yan. Tapos mamaya, yung tambucho nga pala, natanggal ko na yung mga padreng. So, ayan, pwede na natin, ayan, nalaglag na yung kanyang cover sa ibabaw. Tanggalin na natin yung cylinder head. So, gutin na muna natin yan. So ayan, natanggal na natin. Ayan, sobra sa daming carbon mga padreng. So i-check natin mamaya yan ng gasolina kung may singaw yan. Tanggalin na natin yung screw dyan sa may block. Parang screw siya pero yung ulo niya 10 mm din. So tanggalin natin yan kasi pag di natin tinanggal yan, hindi natin mahugot. So bago natin tanggalin yon, tanggalin muna natin yung pinaka roller niya dito sa side. 10 mm din yan. So may roller yan eh. Ayan o, tanggal ko na. So tapos yung tornilyo niya dun sa dulo, 10 mm din. Tanggalin na rin natin yan para mahubad na natin yung kanyang block. So bali ang gagawin natin dito mga padreng, kakarbonin natin yung kanyang makina. So yung refresh na tinatawag dito sa kanyang ulo. O tanggalin ko na muna to. Okay, tanggal na mga padreng. So pwede na natin hugutin yung kanyang block. Tapos tanggalin natin yung kanyang piston. Pwede nang hugutin yung block. Iangat lang natin mga padreng. Ayan lang. So lugar lang natin kasi may dawal yan eh. Ayan. Okay pa naman yung kanyang block mga padreng, wala pa namang tama. So lilinisin natin yan mga gasket na yan. So papalitan na natin ng mga gasket yan. So baklasin na natin yung kanyang piston. May circlip yan, so tanggalin nyo muna mga padreng para matanggal yung piston pin. So ayan, natanggal ko muna to para mahugot na natin yung piston pin. So yung pukpukin na muna natin yung kanyang piston pin. O gumamit lang ako ng malaking screw. So ayan, tanggal na. Ayan yung kanyang piston. So medyo matutong na rin yung kanyang piston. So ikakarbonin natin yan. So ayan, karbonin na muna natin. Tapos chinek ko nga pala to mga padreng, wala naman siyang singaw. So low budget din si padreng. So chinek ko naman maigi. So good pa yung kanyang barbula. Walang kasingaw-singaw. So bali ang ginagawa lang natin dyan, kakarbonin natin yan, tsaka yung kanyang piston, tsaka yung piston ring. Sunod naman natin yung piston. Ito. Tanggalin muna natin yung mga piston ring, tapos linisin natin yan para pag kinabit natin smooth na smooth yan mga padreng. So ayan, tanggal ko na. Ginagamitan ko lang yan mga padreng ng talim ng lagari. So dahan-dahan lang, baka wag nyo pong papatamaan yung pinaka body ng ating piston, kasi pag nagasgas po yan, magkakaproblema po yung ating motor. So ayan, kinabit ko na yung kanyang mga piston ring mga padreng, yung makapal sa ibabaw. Sa pangalawa naman yung manipis. Tapos yung dalawang oil ring dun sa baba. May mga video naman po tayo nyan kung paano mag set po nyan. So panoorin nyo na lang po yun. So ayan, malinis na siya mga padreng. Pwede na nating ibalik yan. Linisin na muna natin yung gasket para pag kinabit natin yung bago, hindi siya tumagas. So pinupukpok ka lang siya ng T-wrench. Tapos minsan ginagamit ako pa ng liha yan para talaga malinis.
Mga padreng, pansinin nyo po itong kanyang ere. So, piitin natin ng pakanan yan mga padreng. Malaman natin na kung ilan yung nakalagay na bilang dyan. So, piitin ko ng pakanan yan. So, ayan. Piitin na muna natin. So, yun. Ayaw mapihit mga padreng. So, sa tingin nyo mga padreng, bakit nagbabasa yung kanyang spark plug? So, ang problema nito mga padreng, yung kanyang karburador. Nalulunod po siya sa gasolina. So, dapat experience ko na po ba sa mga Rossi 100, ang gusto niyang hangin, isang pihit lang siya. So, ito, sinagad nila ng pakanan. So, chinek ko naman yung kanyang cylinder head, wala naman singaw, okay naman yung mga piston ring. So, ito yung dahilan kung bakit palyado meron panda rin, naglulunod o nagbabasa yung spark plug. So, sinasabi ni Padreng, binibilad pa doon niya sa araw yung spark plug para lang umandar. So, yan ang pinakasira niyan mga Padreng. So, balik na natin yan. So, isagad na muna uli natin ng pakanan. Tapos, lagyan natin ng isang pihit hanggang isa't kalate. So, ganun lang yung ginagawa ko dyan mga Padreng. Ikabit na natin tong gasket. So, ayan. Kabit na muna natin yan. Tapos, sunod natin ikabit dyan yung kanyang piston. Ikabit na natin mga Padreng yung kanyang piston. May mapapansin ka na in nakalagay sa piston. Ibig sabihin nakatapat yun sa ating carburetor. So siyempre hanapin na muna natin yung pinaka circlip nya. Tapos ikabit na yung piston pin muna bago circlip. So pasok na muna natin yung kanyang piston pin. Pag napasok na yan mga Padreng, huwag nyo pong kalimutan yung kanyang circlip. So yan, dapat lagyan nyo rin ng basahan doon. Minsan tumatalsik po kasi yan eh. So ikabit na muna natin ito. Ayan. At ipasok na natin yung kanyang block sa kanyang piston. So dahan-dahan lang po yung pagpasok. Huwag natin pupukpukin kasi pwedeng mabali yung kanyang piston ring. Siyempre, labas natin yung kadena. Pag nalabas natin yan, pwede na natin ipasok yung kanyang roller mga Padreng. Excuse. Ayan, pasok na muna natin maiging kanyang block. So, dahil nakapasok na yung kanyang piston, ayan. Pabasa nakapasok, pwede mo nang pukpukin yan ng rubber mallet. So, ito, lagay na natin yung kanyang roller. Ipasok lang natin. Kinabit ko na rin yung tornilyo sa block. So ayan, sunod na natin yung kanyang roller mga Padreng. So wag nyo pong kakalimutan yan. So may tornilyo yan na 10mm. So pasok lang natin ganyan. Madaba. Oh. So, syempre yung mga dowel wag natin kakalimutan. Yung dowel dito sa part na yan, meron pang o-ring yan mga Padreng. So, hindi pwedeng mawala yung o-ring na yon kasi maglilik po dyan yan. So, may gasket din po yan. Kinabit na namin. Pwede na ikabit tong kanyang cylinder head. Tapos, lusot natin yung kanyang kadena para maikabit na natin yung kanyang sprocket. So itong kanyang valve cover sa ibabaw, ayan, may arrow yan, yung arrow sa baba. Tapos kabit na natin yung kanyang tornilyo. May washer po yan, 4. Tapos yung isang washer po niyan, special, tanso siya. Yung tanso po na yun mga Padreng, ayan o, yung tanso dito nakapes yan. So tatandaan nyo po yan. Kabit na natin yung mga tornilyo. Tapos ipitan na natin yan.
Tapos sunod na natin to itong kanyang sprocket. So may marka po yan mga padreng. Dapat naka top dead center po yung ating piston. Naka letter T yung magneto. May timing po yan. Hala naman po yung kalito yan mga padreng. Start mo muna ba? Mga padreng, naka top dead center yung kanyang magneto, tas may timing din. Ito. Ayan. Tulak natin yung tensioner kung nakatapat pa rin siya. So ayan o, dapat nakatapat yan. So ayan, sakto siya. So good na po yan. Ito ba? Pwede na natin ikabit tong kanyang tensioner. May spring yan. 14mm po yan. So ipitan lang natin yan. So yan, kinakabit ko na yung kanyang mga tornilyo. 9mm po yan, tatlo po yan. So tapos higpitan na natin yan. Ibalik na rin natin yung kanyang timing cover. Tsaka to. Tapos goods na yan. Pinasok ko lang yung 10mm na bolt, tapos yung kanyang camshaft cover. Ipasok na natin yan. So ayan, merong pinaka pasok lang natin yung cover dyan para mag-lock. Ito, pasok lang natin dyan. Tapos higpitan na natin yan mga padreng. Okay, ikot mo dyan be. Ayan, kabit na rin natin yung kanyang karburador. 10mm yung nakakabit na tornilyo dyan. Tapos pwede na natin paandarin yan para masubukan na natin. So yun mga padreng, ang issue nga pala ng motor na to, nagbabasa daw yung kanyang karburador, nagbabasa ng gasolina. Tapos maitim na yung kanyang usok, kaya nagcarbon na tayo ng piston ring, piston, cylinder head. So cylinder head niya wala naman singaw. So naglinis tayo ng carburetor. So yun lang ang ginawa natin. Tapos palit gasket. Dinala niya rito palyado, namamatay. Pag na-stack ayaw na umandar. So sige, pakipandar mo. Ayan, okay na siya. So dinala niya rito palyado. So, okay na. Kakabit na lang yung tambutso, flarings, at nagpapapalit din siya ng brake shoe. Kahit kung bago ka pa lang sa akin channel mga padreng, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless. Manood ng sine, walang ibang pera kundi pamasahe.